Kinasa yung baril, maya-maya, putukan na yan. Very quick lang. Aaresto na po ba si Senator Bato? O, aresto din si Senator Bato. Pagkatapos kinasa, ito yung nangyari. Alam niyo, mautak din to Sergeant at Arms eh. Ang ginawa niya, binulyawan lang niya yung mga gustong pumasok sa pinto. Oo, binulyawan lang niya. Hindi naman niya tinamaan, basta binulyawan niya. Putok ng putok. Ito. E ngayon, sino pang mga ahas na papasok dyan? CIDG, NBI? Sino pa ang mga ahas ngayon papasok dyan sa Senado? Sino? Sino pa ang mga ahas na papasok dyan sa Senado? Sino? Hindi ko alam. Namamaril eh. Oy, Tore, kailangan ka dyan. Ikaw pumasok dyan. Tignan ko ano mangyayari. Ayan o. Sa likod, sa likod. Maya-maya darating siya, relax lang. Relax lang. Si Sergeant at Arms. Tatanggalin lang niya yung ano niya, yung... Papakita ko po sa inyo, mamaya-maya. Nag-report siya kay Loren. Yung kasing director ng NBI, mga ka-reaction, parang hindi siya nakatrain. Hindi siya nagpa-training kay Tore. Kung nagpa-training ka sana kay Tore, darating. Relax. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayan o. Pinatras na. Diyan na, sir, explanation lang, sir. Sir, update lang po kasi update, sir. General Plaska. O, General Plaska. Kaya nakikita natin sa Tapos na po yata yung putukan yan eh. Ay, hindi. Susut pa lang oh. Susut pa lang yung best. Sir? Sinutan ng best. Nakulukot itong mga yan. Nilalagyan naman ng bulletproof siya, no? Plaska. Nilalagyan ng bulletproof. Yun na oh. Yun ang pinakamalupit. Pagkalagay ng bullet, putukan na oh. Yan oh. Ang mahirap po mga ka-reaction, bago pa raw nangyari yan, yung mga minorya, sinabihan na sila. Sinasubiri. Ito, pakinggan po niyo, pakinggan niyo ha. Sinabihan na sila, ito malupit dyan. Sinabihan na sila, yung mga minority yan. Nabalitaan ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa Regis, sa opisina namin,
sina Senator Gatchalian at Senator Subiri, nagbabakit na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami, bakit alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaupos at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na talagang mag-convene ka agad para walang masabi ng tao na nagtatakpan o dinidelay. Gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Anong kami mahinaw na nagkakaupos pinag-usapan mo ang dapat gawin? Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Bakit alam nila? Kaya ako nagtataka. Ang balita, si Senator Lore, nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw mo niya maiwala, ayaw niya kami pag-iwanan. Nagtataka ako, bakit yung iba pinagsabihan, hindi sabihin, may nakakaalam, meron din naiwan, katulad namin, doon sa putukan, sa mausok at talagang kinandado kami doon. Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nagputos na lusurin ng Senado na may apat na nakakaalam, ngunit kami, walang kamalay-malay. Ma'am, nasa din yung nagkaputukan din nyo? Ang lakas-lakas, nakakatawa nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, putukan na yan. Sabi ni Senator Joel, tagpo-away ako fireworks lang yan. Ano fireworks? Kalakas-lakas at palapit, papalapit ng papalapit. Doon sa amin, sa office ni SP, nagbibiruan pa kami, hindi kami maniwala, hanggang pumasok yung mga employees na tataranta, hinaharang na yung mga pinto, at nakakalapit na yung mga NBI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang Senate siege ang dating, hindi ko maintindihan. Bakit man nagsisiege dito? Sa kagustuhan ba nila ito, ma-aresto si Senator Bato? Dapat sumunod lang sila sa Korte Suprema. Sila din naman ng Korte Suprema, 72 hours, may TRO na. Ano pa gusto nyo? O di kaya, walang TRO. Maghintay kayo 72 hours. Huwag naman ganito na sa kagustuhan, damputin si Senator Bato, talagang lulusubin ng Senado at naka-hostage lahat ng senador ng Republika. Ano na naman yun? Kasi ito na kayo, ang ginawa ninyo. Nagagalit ako kasi siyempre mga tauhan natin tapos mga kapwa senador, bakit may nagpapaputok dyan sa labas? Ang kaba ko rin dahil ang security ng Senado, very basic po, wala kami mahahaba. Ang balita yung mga NBI, nagsidatingan talagang lalaki ng baril. Tapos ang balita pa, may helicopter daw na umaaligid kanina. Yun na, di na nakakakabahan na talaga lahat ng mga tao dito. Tapos pinalabas pa. Mga information po, FBI, kasi nilay po direktang makinog. Nakakatuwa naman kasi sila, lahat naman sila nagdi-deny, sina DILG, dumating pa rito, PNP, dinideny, si Matibag, kahit nakatatak NBI yung mga tao dyan sa papasok ng GSIS, na pilit pang nagdidrill, binubutasan na nila yung pagitan ng GSIS at ng Senado, binubutasan na nila yung pader. Dito po, binubutasan yung pader. Parang meron tayo dito yung binubutasan yung pader. Ito, mga ka-reaction ha. Ito, binubutasan yung pader. Meron tayo, huwag kayong mag-alala. Kompleto tayo dito, mga ka-reaction. Huwag kayong tapusin yung video na ito. Papatunayan natin dito na nagsisinungaling si Matibag at si Bongbong Marcos na huli sa sarili niyang bibig. Ito, mga ka-reaction. Ito, mga ka-reaction. Yan. Nakita nyo yan? Diyan, binubutasan ng pader. Mga ka-reaction. Yan Panoorin po ninyo to mga kareaksyon, yung binubutasan yung pader, panoorin po ninyo mga kareaksyon huwag kayong mayang manood basta manood lang kayo, libre, walang bayad, basta lang kayo, mag-subscribe lang kayo ito mga kareaksyon, libre lang yan, libre yan binubutasan yung pader, yan Sige, sagad mo na. Kaya nga. Sabi ako sa Sir Mark. Ako. Sir, ito Sir Mike. Sir Monching. Sir Monch? Si Mike. Ay. Oo, binanggit na ni Diction, kasama ni Diction team leader ngayon. Magdi-deploy sila lahat. Yung mga rin nakapag-deploy na. Tubulan ko clear para mga bida. Hindi pa kasi nandito pa sila sa may Ganyan, kasi nandito yung parang langgam yung action na Bida?
Pero napakita namin yan. Kaya. Kasama namin yung NBA niya. Sige. Okay. Sama ng NBI. Makapagsipa ang mga tamaan ka? Hindi na nila manan. Bakit naman nag-interview? Bakit na binubutas yan mga kareaksyon? Yan mo na. Hindi sila papasok, ganun? Bona na, nakaklear mo tayo ng dalawa. Yan ang isa. Buwan mo na. Buwan mo na. Sige na ulit. Sige. Go lang. Nuts. Mahirap buksan yan Ganyan ang pinto namin Mga NBI Huli kay Bato. Haba ng mga dala Kumalpak si Bangag dyan. Yung kanilang group effort, hindi Sila lang po. Ako ang tansya ko dyan, napagalitan si Matibag. Sinay ka na ng... Sila sir, mayroon kontra mo. Marami nag-interview mo, nakala dito tayo papasok. Kasi baka dito nag-interview yung mga media. Baka kung lugar. Di ba? Kasi maliwanag Mga NBI yan Sir, Sinungaling talaga si Bangag ilalak namin. Baka anything Ano na yung sir. kanina? Ano ba yung mga... Pinapag. Sabihin natin ang information natin sa... Sige, sir natin na. Kaya nga. Yan mga NBI Diba? Anong basa nyo doon? NBI o hindi? Yan, NBI ba yan diba? Diyan daw sila dadaan mga ka-reaction para kidnapin si Bato. Paano yan, Bongbong? Bongbong Marcos, paano yan? Kala ko ba walang NBI? Kasi sabi mo walang NBI, Di ba sabi mo walang NBI, walang participation ng NBI dyan? Sabi ni Matibag. Sige, tuloy po natin si Madam Aimee. Napakaganda po ng video na ito. Kasi annex naman yung Senado dati nitong GSIS, may pasukan talaga dyan. Abay si Matibag o kung sino man, ipaliwanag nila kung anong ginagawa nitong mga NBI nila. Bakit nagkalat sila rito? Bakit binubutasan yung pader? Hindi ko nga maintindihan di ba? Dapat may pahintulot dito sa Senado. Wala namang pahintulot. Kaya siguro pumiglas binutasan na lang ng pilit. Tama ba yun? Wala nang respeto, Senator, Kinausap naman niya si Alan, Peter, at sabi niya, hindi rin daw siya. Lahat na lang sila, hindi sila ang nag-utos sa paglusob ng Senado. Kaya, ano ba ito? Flood control na ulit? Lako mga kareaksyon, ito tuloy natin Grabe pong kasinungalingan si Matibag tsaka si Bangag mga kareaksyon. Huling-huli na sila NBI yung mga suot ng mga Baka nagsuot lang ng NBI Parang, baka hindi sila NBI, baka nagsuot lang. Ito, pakinggan natin. Tayo nagpe-press con sila. Naku, alin ba dito ang paniniwalaan namin? Talaga naman, lahat denied to death. Sino nag-utos na lusubin ang Senado? Lahat sila hugas mamay. Lahat sila ayaw sumagot ng tawag namin ng nagputukan. Sa hulog dulo nito, hindi ako magtataka kapag sinisi ang mga senador na nagpaandar, nagpasabog ng kung ano para lang lihisin ang pag-aresto ni Bato at ang impeachment. Nako, eto na naman tayo, flood control na naman. Mga kareaksyon, ganito kasi yan. Ngayon si Trililing, meron po siyang bagong interview. Sabi niya, mapakulo lang daw ni Bato tsaka ng kampo ni Duterte tsaka ni Bato. Naku mga kareaksyon, alam po ninyo talagang grabe na po. Grabe na po yung ginagawa ng administrasyong ito mga ka-reaction.
Ito po mga reaction, dito na magkakaroon ng away si Matibag tsaka si Bongbong Marcos. Ito, panoorin po ninyo ha, panoorin ninyo. Nang una po, sila yung nandoon sa Senado, palagay ko po, sila yung mas makakapagbigay ng linaw. Kasi po, nangyari dito, tinawagan ako na sabi, yung may mga NBI daw po ron na pinapuputukan sila. Ang problema po niyan, wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Katunayan, nakiusap nga ako sa inyo pong reporters dyan, konsulta, napuntahan kami rito sa Sequoia Hotel. Sequoia Hotel. Ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Wala naman po kami dineploy doon at wala na, dahil meron po kaming planning mula pa po kaninang umaga. Alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Dito So, ibig sabihin may utos no mga ka-reaction. May utos. May utos kasi lumabas yung ano ng Supreme Court, gusto nilang ibit yung tiyaro ng Supreme Court, kaya minamadali nilang ma-aresto si Bato. Kaya may helicopter. sa Sequoia Hotel. Dahil meron po kaming planning mula pa po kaninang umaga. Ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, Dahil meron po kaming planning mula pa po kaninang umaga. ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nandirito po kami for a 3-day workshop and planning dito po sa Sequoia. Ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Wala naman po kami dineploy doon at Nag-comply naman sila. wala naman po kami dineploy doon at Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. ito sa Sequoia Hotel. Nandito lahat kami sa opisina. Ito sa Sequoia Hotel. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Dahil meron po kaming planning mula pa po kaninang umaga. Alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Wala naman po kami dineploy doon at nang una po, sila yung nandoon sa Senado, palagay ko po, sila yung mas makakapagbigay. Napakasinungaling po, ano. Ibig sabihin mga ka-reaction, meron pong utos. Meron pong utos na talagang sa araw na ito, kung hindi po sila nabigo, ay naaresto si Bato de la Rosa at naidala na po doon sa The Hague, yun. Ito po, para mga ka-reaction maliwanag. Ito po yung buong interview. At ito po yung buong statement ni Bongbong Marcos. Uulitin natin para mapag-aralan talaga natin na itong si Bongbong ay talaga sinungaling ito. Pinakagat pa nila si Bato de la Rosa, mga ka-reaction ha. Pinakagat pa nila si Bato. Pinakagat pa nila si Bato. Padala ang CIDG ng kuan ngayon ng letter na recalling their... Teka lang, pinakagat pa nila si Bato, mga ka-reaction, na nirecall ng CIDG yung subpina. Pinakagat pa nila kaninang umaga. Ito. Para medyo kumalma. Ito. Padala ang CIDG ng kuan ngayon ng letter na recalling their subpoena. So salamat CIDG, thank you. Thank you. Naawa kayo sa akin na magbibiyahe pa dyan na naka-under protective custody ako dito sa Senado. Bakit po sir? Bakit daw? Ha? Bakit daw winidraw? I don't know, basta winidraw lang daw nila. Salamat, thank you. CIDG, General Murico, thank you. Di ba? Tsaka yung si John Vic. Nako. Huwag kayo magtitiwala dyan. Delikado mga ka-reaction. Kasi yung group effort nila ngayon, hindi po nagtagumpay yung group effort nila kasi nga si Matibag mahinang klase. Umasa sila sa NBI eh. Kung si Tory lang yan, huli na yun. Kung si Tory, huli na. Sigurado lulusubin nila yung Senado. Walang kaluluwa yun eh. Kaya lang itong si Matibag, ang alam lang nito, magamok sa kumpare niya. Ito, pakinggan po natin si Matibag ha. Good evening po. Good evening. Maraming salamat po sa pagdating nyo, no? Opo. Bigyan niyo po kami ng linaw kasi kanina pa kami blanco ano ba talaga nangyayari doon sa Senado. Pati itong mga senador natin, hindi rin nila alam, no? Nag-Facebook Live sila, hindi rin nila alam kung ano ba talaga yung nangyayari. Please shed light, no? Well, unang-una po,
sila yung nandoon sa Senado, palagay ko po, sila yung mas makakapagbigay ng linaw. Kasi po, nangyari dito, tinawagan ako na sabi, yung may mga NBI daw puro na pinapuputukan sila. Ang problema po niyan, wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Katunayan, nakiusap nga ako sa inyo pong report, si Jan Consulta, napuntahan kami rito sa Sequoia Hotel dahil meron po kaming planning mula pa po kaninang umaga. At lahat po ng opisyal mula po sa akin, deputy directors, mga assistant directors, mga unit heads, regional directors ng buong Pilipinas, nandito po kami for a 3-day workshop and planning dito po sa Sequoia. 3-day talaga, ha? Planning, 3 days, planning. O, pagka natin si Bangag, ha? Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong Halatang halata po mga ka-reaction. Halatang halata na nabigo. Kasi dapat lilitaw pa lang ito pag lilipad ng aeroplano papuntang Dahig. Hindi planado to itong speech niya yan. Dapat lilitaw yan maya-maya pa pag ililipad na si si Bato papuntang Dahig. Kaya lang hindi sila umubra doon sa Sergeant at Arms ng Senado. At itong si John Vic, pumunta nung Senado, pumunta si John Vic doon. Naku, delikado yun. Si John Vic, yun ang group effort eh. gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla. Oh, di ba? Sabi niya, putang ina, John Vic naman. Bakit napakabobo naman ni Matibag? Bakit napakabobo nyo naman? Bakit? Bakit ganyan, John Vic? Bakit hindi nyo nahuli? Pinatanggal mo kasi si Torre. Kung hindi mo pinatanggal si Torre, sana si Bongo tsaka si Bato pinagsabay ni Torre. Walang yan naman, John Vic. Ano naman yan? Oh, pumunta si John Vic dun. Oh. ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Eh di ibig sabihin ang gagaling ang instruction kay Bangag. Eh di ibig sabihin mga ka-reaction, yung nangyaring habulan, instruction ni Bangag yun. O di ba kasi kung walang instruction, hindi gagalaw si Matibag. Eh gumalaw si Matibag nung hahabulin si Bato. Kanino instruction yun? Basta-basta ginawa ni Matibag yun? Hindi. May instruction, may nagbigay ng instruction sa kanya. Arestuhin si Bato. Tumakbo. Ang sabi ni Matibag, walang mangyayaring habulan kung walang tumakbo. O ibig sabihin talagang arestuhin si Bato. Kaya ba't namin gagawin yun? Oh. Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, Oh. yung nakikita po ninyo na naka-uniforme, Alam namin yan. Alam namin, sila yung dumali sa mga NBI. Sila yung naghabol sa mga NBI. Alam namin yan yung mga Marines. sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure. Alam ko mga reaction na palabas ko na to eh. Pero papatunayan natin dito, ang dalawang ito ay talagang magkuntsaba. Sabi niya kanina, kung walang instruction si Presidente, hindi gagalaw si Matibag. Ibig sabihin yung nangyaring habulan noong nakaraan ay utos ni dito. Ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme. So alam niya, kasi nanonood siya eh. Pinapanood niya kung nahuli na si Bato. Nakaredy na siya eh. Mga kababayan,
inilipad na po si Bato papuntang Dahig. O kaya lang, hindi nangyari. o armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat. Mabida. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari... Naniniwala kayo? Naniniwala kayo sa taong to? Naniniwala kayo sa taong to? Naniniwala kayo dyan? Pag sinabi niyang walang instruction na uli si Bato, merong instruction. Pag sinabi niyang walang instruction, merong instruction. May nahuli nga, may nahuli. NBI, inutusan daw. Papakita natin mamaya. Ang NBI ay sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito. So, ibig sabihin, ulitin natin, ibig sabihin, Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. o ibig sabihin, bago nung alas 4, nandun sila, inutusan mo. Nung lumabas yung sulat ng Supreme Court, pinaalis mo na sila. Ayusin mo, sir, ang pagsisinungaling mo, sir. Nahuhuli ka na. Sir, ayusin mo yung pagsisinungaling mo. O, ulitin natin. Ay sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. O, ibig sabihin, bago yung alas 4, may utos. Nung lumabas yung ng Supreme Court, pinaalis mo na. Kaya lang, yung pag-alis, hindi naubos yung NBI doon. May mga natira. Yun ang pinagbabaril yung Sergeant at Arms ng Senado. Yung Sergeant at Arms sa Senado, yun ang pinagbabaril. Ayun yung butas-butas kanina yun. Mga natirang NBI, pinagbabaril niya. Nag-comply naman sila. Oh. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Ay, mga sinungaling talagang gusto po nilang hulihin si Bato at i-helicopter nila at dadali nila sa Dahig para malihis yung usapin patungkol ng nakawan. Yan ang nangyari sa Pangulong Duterte. Nung sumabog yung kay Tantong ko, pinadampot ang Pangulong Duterte. Ngayon, sumasabog na naman ito kasi nga napalitan na yung President ng Senado. Kung hindi kay Bato, baka nakaupo pa rin si Tuta Sen. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Kalma lang. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. Calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? Duterte ang gumawa niyan, Duterte. Kasama sa destabilisasyon. Duterte yan, Duterte. Mga Duterte ang gumawa niyan, tsaka si Bato. Ginawa nila yan, nagbabaril sila dyan. Sir, Mr. President, grabe na yan. Malala ka na, sir. Sir, matulog ka muna. Walang naniniwala sa mga pinagsasabi mo ngayon. Puro kasinungalingan. Nagsusimula ng gulo. Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala. Hindi na kailangan ng PNP. Senado, kaya na Senado yan. Kaya ni Marcoleta yan. Huwag ka mag-alala. Bungong, huwag ka mag-alala. Basta pagpulburong ka lang dyan sa Malacanang, okay kami dito sa labas. Basta
Focus ka lang dyan. Basta enjoy mo, enjoy life pa lang, enjoy life. Huwag mo kami alalahanin sa labas. Wala na. Gutom na kami dito. Ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas, na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi raw gobyerno ang gumawa. Wala naman nagsasabing gobyerno ang gumawa. Ang gumawa niya, bumabatak. Ang gumawa niya, bangag ang gumawa. Hanapin natin yung mga gumawa. Mga bangag yun, mga bumabatak yun. Ang PNP tungkol dito. Oo. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, Oo. hindi po gobyerno ang gumawa nito. Oo, ano? Walang pumasok na tigalabas. Oo. Alam nga naman may pumasok na tigapasok, tigaloob. Pag nasa labas yun, siyempre, papasok sa loob yun. Naguguluhan kami sa'yo eh. Oo, ulitin natin ha. Explain mo, explain. Explain, inhale, exhale. Inhale ka muna, inhale ka muna. Inhale, exhale. Okay. Ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas. Wala daw pumasok na tigalabas. Sino yung pumasok tigaloob? Meron mo, kaya mo pumasok pag nasa loob ka na? O manggagaling ka sa labas tapos papasok ka? Okay, sige. Okay na yan, okay na. Na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Oh, ano pa? Hindi po natin alam kung sino yun. Oh, sige. Na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Oh, sige. Aalamin po natin. Oo. At kinukuha po. Hindi sila, pinaputukan sila. Pinagbabaril sila, takbo at ulin. Pinagbabaril. Nagpaputok silang una, tapos pinagbabaril ng Sergeant at Arms. Oo. Kinasa niya yung baril kinasa niya. Sabi niya, suotan mo nga ako ng bulletproof. Putang ina, meron yata pumapasok sa likod Akin na yung blue bulletproof ko, shoot yung sa akin. Sabi niya, nauna siya dun. O tapos nagpaputok siya sa taas lang, sa taas. Takbo at ulin yung mga NBI, takbo at ulin. Kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Hindi, wala kaming inaasahan sa gobyernong yan. Puro kasinungalingan. Puro disgrasya. Wala kaming pinapaniwala sa sinasabi mo. Huwag kang mag-alala sa amin dito. Okay lang kami dito. Basta't ano ka lang, sir. Basta't focus ka lang. Pag gusto mo pang pulburon, mag-request ka lang. Walang problema. Mura lang naman yan. Sa Goldilocks, mura lang. Hindi masarap yun. Hanap ka yung good items. Ganun. At panahon na nga po namin ng fellowship, nakatanggap ako ng tawag kay Senator Loren na paalisin ko raw po yung mga agent ng NBI. Sabi ko, wala kaming agent dyan. At wala naman po talaga. Kasi daw nagpaputok. So sabi ko, i-imbestigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpapaputok. Dahil sigurado ko, wala kaming tao na nandiyan dyan sa loob ng Senado. So malinaw po yun establish natin na walang taga-NBI na pumasok sa Senado kanina po. Wala po. At ito po, pwede nga, mapapakita rito, nagpe-fellowship po kami. Kanina nung tumawag, nagkakantahan nga po, maingay, hindi ko marinig yung masyado yung sinasabi ni Senator Loren. Tapos sabi niya, naka-speakerphone ka, ganyan, andan dito. Inuutusan nila ako, pumunta ka rito, mag-imbestiga ka. Ang problema po, napapagbintangan na kami nagpaputok. Paano naman po kami pupunta? Baka masubo naman po yung aming mga ahente. Teka lang NBI sinungaling. Teka lang. May paparinig ako sa iyo Nagkakagulo pa rin kami rito kasi ang balita, may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng Nagkakagulo pa rin kami rito kasi ang balita, may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan.
Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amin dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado. Narinig mo yung Matibag? O gusto mong ulitin ko sa'yo? Narinig mo yung may nahuli taga-NBI? Malinaw ba sa'yo, Matibag? Palagay ko hindi nyo na alam kung anong gagawin nyo ng bangag niyan. Talagang gulong-gulo na po sa Malacanang. Putangin na, ba't ganun na sinabi ko? Ba't ganun pinaalis ko sila alas 4? Walang hiya, ba't tanga ako? Sinungaling na ako, tanga pa ako. Ngayon, nagkakandaletse na sa Malacanang, gulo-gulo na doon. Talagang nagbabatuan na silang dalawa ni Palaka. Putangin na mo, bobo ka kasi yan. Anong sinasabi mo sa camera? Ba't sinabi mo alas 4, pinaalis mo sila? Ba't ibig sabihin, inutusan mo silang ulihin si Bato? O ngayon, pinaalis mo sila pero may natira pa doon, may nahuli. Nakalibutan yung tactical bag niya, binalikan ng gago. O ngayon, NBI, ano masasabi mo? Doon sa video, nung binubutas nila yung GSIS, yung door, binubutas nila. Nakasuot sila NBI. Mga peking NBI ba yun? O tuloy ang pagsisinungaling. At maturo pa o mapagbintangan, maraming tao ron. Alam nyo, bilib na bilib din ako dito kay Matibag. Wala nang reputasyon ng NBI ngayon. Hindi kayang gawin ni Bangag kay Santiago to. Ngayon, ayun, problema. Dahil pareho silang mga tanga, uto-uto. Pareho sila. Kaya lang nila, si Tory kasi sanay pulis eh. O na-operate niya si Digong tsaka si Kibuloy. Pero nakademanda siya ngayon, marami siyang kaso. Maraming kaso ngayon yun. Yung gagong yun, maraming kaso. Ngayon, ito naman, si Bangag tsaka itong si Matibag. Hindi nila alam paano nila lulusutan ang ginawa nilang katarantaduhan. Sila dalawa lang nag-uusap dyan. Sabi ni Bangag, wag papadala helicopter doon, gago ka, hindi mo nahuli nung unang araw. Nagpadala ka, 2 babae, pumiglas, tumakbo. Nakarating doon, ngayon wala na si Tutusen. Hindi na siya, hulihin mo yan. Pangako ni, sige boss, hulihin ko kahit anong mangyari. O yun, kahit anong mangyari. Butak-butulin. O anong next natin yan, Matibag? Tuloy natin. Kawawa naman. Tuloy ang kasinungalingan. Malinaw po yun, establish natin na walang taga-NBI na pumasok sa Senado kanina po. Wala po. At ito po, pwede nga, mapapakita rito, nagpe-fellowship po kami. Kanina, tumawag, nagkakantahan nga po, maingay, hindi ko marinig yung masyado yung sinasabi ni Senator Loren. Tapos sabi niya, naka-speakerphone ka, ganyan, andun dito. Inuutusan nila ako, pumunta ka rito, mag-imbestiga ka. Ang problema po, napapagbintangan na kami nagpaputok. Paano naman po kami pupunta? Baka masubo naman po yung aming mga ahente. At maturo pa, o mapagbintangan, maraming tao ron, magkagulo po lalo. Wala kayong advance information kung ano mangyayari ngayon sa Senado? Wala akong naibigay sa inyong information whatsoever? Wala po, dahil dapat sila po yan eh. Meron po silang Sergeant at Arms. Ang nakikita ko lang, nanonood din lang po ko sa Facebook na maraming mga kalalakihan na hindi naman Marines, mga naka-long arm po. At nagkakagulo, may nakita pa ako nagbabarena. Yung mga ganun po ba yung nangyayari kung senaryo sa Facebook ko lang po din nakikita. Director, magandang gabi po. Si Emil Sumangil po ito. Ay, Emil, magandang gabi. Senator Alan Peter Cayetano, Director, umangkas daw di umano yung mga ahente ng NBI sa mga sasakyan ng media at nagpanggap ng mga mamamahayag para ma-penetrate ang Senate building. Wala pong...
Wala pong ganun. Baka dapat, Emil, ang tanongin nyo rito si Jan Consulta dahil sila yung media eh. Wala po kaming ganun na operation. Unang-una, wala naman pong utos sa amin. Ang sinasabi ko nga po, there will be an interagency collaboration po, may meeting pa, bago po magkaroon ng decision kung talagang mag-i-implement po ng warrant. At sabi ko nga po, meron na po Supreme Court case, tinitingnan din po namin yung direction niyan. Kausap ko lang po si Secretary Bida at sinasabi niya nga sa akin, maghintay tayo ng instruction ha, wala tayong gagawin. Mula pa po kahapon yon, wala po kaming preparation whatsoever. Katunayan, mula po kaninang umaga kami pong lahat ng mga opisyales at mga staff na kasali rito sa planning, nandito lang po kami. Hindi po ako umalis dito sa Sequoia Hotel. Director Matibag, doon po sa... Opo. Director Matibag, sir, doon po sa video na pinost ni Sir President Alan Peter Cayetano, nananawagan siya sa DILG, sa PNP. So, kami at nag-responde dyan si Chief PNP Natates, nariyan din si Secretary Remulla ng DILG, at ngayon nagpupulong sila. Pati DOJ ho, nanawagan siya. Opo. Secretary Bida, malamang sa inyo rin ho, sa DNBI. Kayo ho ba balak o tutulak din kayo patungkol Senado para makipagpulong sa kanya ngayon? Well, may instruction na po sa akin na dito lang kami, hindi po kami pupunta ron. Kami na nga po yung pinagbibintangan. Baka mahirap po pag pumunta kami ron eh. May maturo sa amin doon nakasama ko. Director, may narinig po kaming mga putukan kanina, no? Nagpaputok po ba ng baril ang mga taga-NBI? Ma'am, una-una wala nga pong taga-NBI doon eh. So wala po magpapaputok ng baril na taga-NBI po. Wala pong pupunta doon na NBI. Ano ang susunod na hakbang nyo? Kasi kanina nga nanawagan si Senate President Alan Peter Cayetano sa NBI na hingi po siya ng tulong. Ano pong tulong na maibibigay niyo po? Well, liwanagin po natin ano po bang gusto nila kasi kung kami po yung pinagbibintangan, eh mahirap naman kami rin na mag-iimbestiga po. So tama naman po siguro yun kung andun yung PNP, di mag-imbestiga po yung PNP. Malaman po kung sino talaga yung mga personalidad na naging involved po sa pagpaputok ng baril. Kasi ang tinatanong ko nga, marami daw pong putok eh. Nakaputukan tapos wala man na tinamaan kahit ano. Tingnan mong gagong to. gusto mo may tatamaan pa? Nagpaputok yung Sergeant at Arms sa taas para walang tamaan. Para tumakbo na lang yung mga tauhan mo. Gusto mo talaga tatamaan yung mga tauhan mo. Papasugin mo dun. Palusugin mo. Medyo from the point of view investigation, medyo kailangan pag-isipan po natin kung bakit may nagpaputok ng baril doon sa loob ng Senado. Oo, sir. May mensahe ba kayo sa mga senador na nanawagan kanina no, ng tulong sa NBI na? Well, kung formal po talaga na tulong at maayos na usapan, wala naman pong problema na kami mag-imbestiga dahil yan po na may trabaho namin. Pero sana po, yung pag-isipan kagad po yung aming ahensya na kami yung may kagagawan, eh hindi naman po yata makatarungan yon. Siguro po kailangan magkaroon po ng isang malinaw at parehas na pag-iimbestiga po sa nangyaring to. And kami po, ako po, ayan, kaya ako po nag-imbitang pumunta rito yung media para personal na makita na kami po lahat ng opisyal at kilala naman po ni Jan Consulta lahat, halos na opisyal lang. Palagay ko si Jan Consulta, sir, bayaran ka ba? Bakit Jan Consulta siyang Jan Consulta? Bakit puro Jan Consulta ka? Jan Consulta? Ha? Anong ba? Alam mo, sir, Matibag, matulog ka muna. Pahinga ka. Umigop ka ng mainit na sabaw ni Bongbong Marcos. Ito ipapakita ko po sa inyo. Ito pala yung video na kung saan pagkatapos niyang kinasa yung baril niya, nagkaputukan na. Ganyan po kalupit yung Sergeant at Arm ng Senado. Kinasa yung baril, maya-maya putukan na yan. Arresto din si Senator Bato. Pagkatapos kinasa, ito yung nangyari. Alam niyo, mautak din to Sergeant at Arms eh. Ang ginawa niya, binulyawan lang niya yung mga gustong pumasok sa pinto. Oo, binulyawan lang niya. Hindi naman niya tinamaan, basta binulyawan niya. Putok ng putok.
To. E ngayon, sino pang mga ahas na papasok dyan? CIDG, NBI? Sino pa ang mga ahas ngayon papasok dyan sa Senado? Sino? Sino pa ang mga ahas na papasok dyan sa Senado? Sino? Hindi ko alam. Namamaril eh. Oy, Tore, kailangan ka dyan. Ikaw pumasok dyan. Tingnan ko ano mangyayari. Ayan o. Sa likod, sa likod. Maya darating siya, relax lang. Relax lang. Si Sergeant at Arms. Tatanggalin lang niya yung ano niya, yung... Papakita ko po sa inyo, mamaya. Nag-report siya kay Loren. Yung kasing director ng NBI, mga ka-reaction, parang hindi siya nakatrain. Hindi siya nagpa-training kay Tore. Kung nagpa-training ka sana kay Tore. Darating. Relax. Yung mga Marines, relax lang. Sabi niya, asan yung mga NBI dyan? O, tara na, alis na tayo. Umalis na sila. Ayan. Maya darating na siya dyan, si Director. Pa. Oh. Paano ka lulusob doon? Nasa teritoryo ka nila. Pag natotas ka doon, ikaw ba, itataya mo ang buhay mo doon, tumakbo ka na lang. Ayan o. Yan, nakikita niyo yan, yung nakaitim na yan, yan lang ang bumaril. Sa lahat ng bala galing sa baril niya. Oh, pero una daw nagpaputok yung NBI, sabi niya. Oh, di ba? Oh. Nagkakagulo pa rin kami rito kasi ang balita, may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Wow. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Oh, ang galing yan. Ang galing ng NBI, Pero nagkasa. Oh. Gusto ko nakikita nagkakasa eh. Ang nabalitaan ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa Legis, sa opisina namin, sina Senator Gatchalian at Senator Subiri nagbabakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami, bakit alam ba nila ang mangyayari? Dahil di ba? Alam ba nila ang mangyayari? Di ba? Alam ba nila ang mangyayari? kami nagkakaupos at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na talagang mag-convene ka agad para walang masabi yung tao na pinagtatakpan o dinedelay. Gustong-gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Anong kami mahinahon na nagkakaupos. Hindi ka nahiya doon, yung mga kasamaan mo senador, hindi mo sinabihan. Brad, magkakagulo, alis na tayo. Wala sila lang umalis, yung mga minority lang Ang natira yung mga majority. So sila yung naipit sa putukan. Nag-uusapan kung anong dapat gawin. Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo.
bakit alam nila? Kaya ako nagtataka, ang balita si Senator Lore nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw naman niya maniwala, ayaw niya kaming iwanan. Nagtataka ako bakit yung iba pinagsabihan. Ibig sabihin, may nakakaalam, meron ding naiwan katulad namin dun sa putukan, sa mausok at talagang kinandado kami doon. Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nag-utos na lusubin ng Senado na may 4 na nakakaalam, ngunit kami walang kamalay-malay. Ma'am, nasan kayo nagkaputukan dinig nyo? Ang lakas-lakas, ay nakakatawa nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, putukan na yan. Sabi ni Senator Joel, takbukaway ako ha, fireworks lang yan. Anong fireworks? Kalakas-lakas sa tanlapit, papalapit ng papalapit. Doon sa amin, sa office ni SP, nagbibiruan pa kami, hindi kami maniwala, hanggang pumasok yung mga employees na tataranta, hinaharang na yung mga pinto, at nakakalapit na yung mga NBI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang Senate siege ang dating, hindi ko maintindihan. Bakit naman isi-siege dito? Sa kagustuhan ba nila ito, maaresto si Senator Bato? Dapat sumunod lang sila sa Korte Suprema. Sinabi naman ng Korte Suprema, 72 hours, may TRO na. Ano pang gusto nyo? O di kaya, walang TRO. Maghintay kayo 72 hours. Wag naman yung ganito na sa kagustuhan, damputin si Senator Bato, talagang lulusubin ng Senado at naka-hostage lahat ng senador ng Republika. Anong naramdaman nyo? Ano na rin yung putukan? Anong ginawa ninyo? Well, nagagalit ako kasi syempre mga tauhan natin, tapos mga kapwa-senador, bakit may nagpapaputok dyan sa labas? Ang kaba ko rin, dahil ang security ng Senado, very basic po, wala kami mahahaba. Ang balita, yung mga NBI, nagsidatingan talagang ang lalaki ng baril. Tapos ang balita pa, may helicopter daw na umaaligid kanina. Yun nga, di nagkakakabahan na talaga lahat ng mga tao rito. Tapos pinalabas pa. Mga information to NBI and kasi dinideny po ni Director Matibag. Hindi lang po NBI. Lahat, nakakatuwa naman kasi sila. Lahat naman sila nagdi-deny. Sina DILG, dumating pa rito, PNP, dinideny, si Matibag, kahit nakatatak NBI yung mga tao dyan sa papasok ng GSIS, na pilit pang nagdidrill, binubutasan na nila yung pagitan ng GSIS at ng Senado, binubutasan na nila yung pader. Kasi annex naman yung Senado dati nitong GSIS, may pasukan talaga dyan. Abay si Matibag, o kung sino man, ipaliwanag nila kung anong ginagawa nitong mga NBI nila. Bakit nagkalat sila rito? Bakit binubutasan yung pader? Panawagan? Hindi ko nga maintindihan di ba? Dapat may pahintulot dito sa Senado. Wala namang pahintulot. Kaya siguro pumiglas binutasan na lang ng pilit. Tama ba yun? Kinausap naman niya si Alan, Peter, at sabi niya, hindi rin daw siya. Lahat na lang sila, hindi sila ang nag-utos sa paglusob ng Senado. Kaya, ano ba ito? Flood control na ulit? Ay. Nandito tayo, nagpe-press con sila. Naku, mga ka-reaction yung sinasabi. Nagpadala ang CIDG ng Paano lulusot dito si Bangag? Andito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, denied to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, Dedma rin. Lahat sila walang alam pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM, sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito, pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan, hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege?
Hello. Good evening, everyone. I am still here in the Senate, and I'm still in the office of my brother, the Senate President. It's been a long evening, and I had wanted to do an FB Live to be able to share with you the recent events that happened the last few hours. So before I start though, I want to let you know that as earlier reported, there are no casualties, no one was hurt, no one died. Contrary to some reports that I read that are just so terribly irresponsible. I mean, there are people here, everybody here has family, their mothers, fathers, children. And for somebody, and I believe it's a congressman who tweeted that there are casualties in the Senate, that is so irresponsible, because I can just imagine the families who are so worried. So sana during times like this, mag-ingat din tayo sa mga information na sinishare natin, because it can really make things worse. So again, I repeat, everybody is safe. No one is hurt. As to whether we are in lockdown, how do I explain this? I am here voluntarily. I'll explain later why I was here, why I'm still here. Of course, we had session, that's why I was here. But right now, the Secretary of the DILG, Secretary Remulla, is coordinating with our OSAA, that is the Office of the Sergeant of Arms, to clear and ensure that there are no third parties in the Senate loitering around. So the Senate staff has all been sent home. The only ones here would be the senators, and most of us are complete in the new majority, and some of our staff. But I want to call out all the staff and the media who were here with us during this experience. I'm a mother, like many of the other women here. I'm a daughter. Beyond my official capacity, I'm a human being, and I would not wish on anyone to experience what we experienced. That all around us, there were gunshots, and we even thought that it was a paputok. And so, anyway, I'll go and make kwento chronologically, but yun nga, I still just want to reach out to the staff and to the press, to our Senate media. Grabe din yung pinagdaanan nyo, ang tibay nyo. I know it was scary for all of us, and I'm not gonna pretend I wasn't scared. And the media, they were there, like, I mean, wala naman hong bulletproof rooms dito, wala naman kaming bulletproof vests, and we were just in a room, there's windows, you know, so yeah, to all the staff who also experienced this, I'm just glad that everybody is safe. So, I also just wanna express a little bit of my sentiments, no, na I heard that there are officials, publicly elected officials, there are netizens who say na gawa-gawa lang to. I can tell you na there is no way na gawa-gawa ito. From where I was standing, we were all so scared, we were all so shocked, and I wanted to go on Facebook Live. I have evidence in the sense that when we first heard putukan, and akala pa namin, yun nga, yung paputok lang. And then, I think it was my mom or my brother who messaged sa family group namin na, are you okay? So, to prove to my mom na okay kami, nag-video ako, and I sent it. That's why I have a timestamp. Alam ko kung anong oras yun. I said, hi mom, we're okay. Tapos, binidyo ko pa yung brother ko para malaman ng mami ko na okay yung brother ko.
So, may timestamp ako na at that time na merong ng konting putukan, hindi kami naniniwala, or at least ako, na hindi okay. Kasi nga, wala, nag-video pa ako. Then after that, tuloy-tuloy na yung putukan and apparently, totoo na pala. So, here's my chronological narration to the best of my ability, okay? And now you know that during times like this, of course, you're emotional because it's literally your life at stake. So, ba't kami nandito? Natapos na yung session and then may caucus kami because we have to discuss the committee chairmanships because ang gusto ng bagong Senate President is by Monday, ma-announce na yung bagong chairman so that ma-continue na yung work, no? So, yun yung isang main topic namin. And then at the same time, in-inform kami ng Secretariat that they have been told by the House that the articles of impeachment will be sent to us. And that is why pinatawag yung Deputy Secretary in charge to brief us na anong mangyayari pag na-receive, ano yung steps na mangyayari. Tapos, at that time, at some point there, lumabas na siya to receive the articles of impeachment kasi dumating na daw. And then, yun na, yung may mga narinig na putukan, pero yun nga, medyo matagal din yun before we took it seriously na may nangyayari na eh. So, but yun yung topic namin, yung articles of impeachment nung nandito kami, sabay-sabay. At tapos naalala ko pa na na-establish din namin na may mga nag-uuwian na. Well, of course, gabi na rin. So, talaga namang may uuwi. Wala namang issue doon. Pero na-confirm namin na yung iba, sinabihan na umuwi na. Umuwi na kayo. Kasi parang may mangyayari. And, of course, tapos, yung DepSec namin, parang nasabihan pa niya yung mga kasama niya, hindi mo na ako pwede umuwi dahil aantayin ko yung articles of impeachment. And then, kami rin, parang, we're waiting for the articles of impeachment also. So that was really the main, and yun nga, I don't think at that point we thought it was serious na totoo yung may putukan. And then nung sunod-sunod na yung putukan, and then nag-amoy usok na, sabi ko, gosh, this is really serious. And then yung chief of staff ko, yung long-time staff ko, mga tatlo sila, they usually follow me around naman kasi minsan papatawag ko, take notes kasi ganito mangyayari, you have to do this. Nandun lang sila sa, parang, what do you call it, like the outer room of my brother's office. This is not the official Senate President's office kasi 3 days pa lang Senate President si Alan. So this is his office downstairs. So sumilip ako sa labas, tapos sabi nila, pumasok ka na lang, delikado, don't go near the windows, don't go out, just stay inside. Tapos sabi ko, what's happening? Tapos ang ingay na, tapos yun nga, may mga putukan, and then parang I think they were kind of trying to barricade the doors because ang reports din, and then my brother Ren was sending me news reports kasi nga may media nga na nandyan na may mga pumapasok na daw sa Senate. May mga gustong pumasok sa Senate, dumadaan sa escape emergency exits, yun. And then dun sa GSIS side, kasi we are actually renting lang, tenant lang kami ng GSIS. So nakadikit kami dun sa main GSIS building. And so hindi na namin property yon, wala kaming security doon. Pero nung inaano nila, nung sinecheck nila, dun pala nanggaling yung putukan talaga. That's what was later on reported to us. So, I really thought it would just subside kasi kala ko parang may nahuli, nagkaputukan. Syempre, it's not good, no? But hindi ako nakakaramdam ng panic or anything. Pero nung hindi na tumitigil yung putukan, medyo nakakatakot na talaga na gano'n, ano? Para ka nang nasa war zone. And then, presence of mind, sabi ko, gosh, I should be reporting this to people so they know what's going on. I mean, every human life is important, but this is the Senate, which is what people look up to when you think of democracy, when you think of freedom of speech, when you think of, laws that are made for the protection of the people. So I'm like, who would dare shoot at the Senate? Who would do that? So I said, baka I should go live. But at the same time, syempre,
I wanted to also give my brother, si Senate President, the opportunity to make his official announcement. And sa totoo lang, if you know me well, you know that hindi ako mahilig gumawa ng gulo. Hindi ako mahilig magdagdag sa gulo. So I felt that it was prudent na I won't go live and add to the confusion, add to the panic. And again, as I said, I could easily just call my family, but I didn't want to go live and make everybody who has loved ones here in the Senate panic for them. So I let the official announcement be made. Pero literally, naka-on yung live ko in case magla-live ako. And then I decided that the prudent thing to do would be to call the public officials that I know. So nag-text na ako kay Secretary Vince Dizon. And I said, Vince, do you know what's going on here? Nagpuputukan na dito, binabaril na kami dito. And then si Senator Lauren was calling NBI director, and she also called Secretary Remulla. And then by then, I think a lot of I looked around and everybody was making calls to let people of authority know that this was happening, that an institution of the Senate was being attacked. And then, I guess some of us were able to connect nga with them, like Secretary Vince called me, and Senate President Alan reported this early on naman, that Secretary Vince had talked to the President, and later on the President talked to my brother, to the Senate President, to assure us that there was no order to attack the Senate. But kami naman, and I had, and I will just talk about it more later because ayoko na hong makadagdag sa gulo. I don't want to accuse anyone yet of anything. But I felt that the natural reaction would be for anyone, as Secretary Vince did respond to me na, are you okay? How are you? Let me find out what's going on, because that would be the natural reaction if somebody you know would tell you na binabaril na kami dito, you know what's going on. So yun, so these calls were made, and then by then medyo nag-subside na yung putukan, pati yung amoy nawala. So there was a little bit more sense of control because yun nga, parang nawala din yung putukan, and we were talking to people, like so many of us were making calls. I never even had a chance to listen to any report kasi nga we were in the middle of everything, trying to figure out what's going on. It wasn't just 5 minutes, it wasn't 10 minutes, it's a long time. And I have timestamps on my phone to show na from the time na biruan lang, or hindi namin alam na totoo, not biruan, pero hindi namin alam na totoo, nag-video nga ako sa mami ko, tapos hanggang later on, sabi ko, oh shoot, there's really firing going on. I mean, there's putukan talaga. Medyo matagal din yun eh. So there was really a lot of exchanges. Anyway, so that's pretty much my version. The Secretary of DILG arrived, and together he was briefed, and then we went around, we went to some parts of the Senate. Hindi ho namin naikot yung buong Senate because hindi pa cleared na safe yung ibang lugar. And then the Secretary and the Senate President went down sa ground floor to brief media. So I agree with the Senate President that, you know, we're not making any accusations. Ang hirap mag-finger point. They agreed that you know, there will be a fact-finding to find out how this happened, why this happened. Violence in any form cannot be... Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.